8 nangyari. O mantakin mo, Ajis nandito na. O Ajis nandito na sa Pilipinas. Ang bilis. So parang nagmamadali. Bakit ka nagmamadali? Oo, mantakin mo na. Iwan yung mga kasamahan niya doon. Mga kasamahan niya, mantakin mo entourage niya. O saan ka makita siya ang leader ng ano nila, ng pangkat nila. Oo, ng mga pangkat ng party-party. Siya ang leader, kumbaga sa bibe. Siya yung una, tapos sinusundan siya ng mga lipores niya. Tapos, nung may nangyari masama, nauna na rin siya. Sumibat siya. O, so matotal, dumating siya rito sa Pilipinas. Tangina, parang wala nangyari, mga bossing. Parang wala nangyari. Hindi man yata nagluksa. Kutsaya, nagbibigay pa. Nung nakaraan nga, nagbibigay pa ng ano eh. Nagbibigay pa ng advice dun sa mga gumraduate. Saan ka naman? Di ba? Putragis, mantakin mo kung totoo na siya ay sangkot doon sa krimen dyan sa ano na yun. Sige, ano na natin to pag magandang usapan na to eh. Halimbawa, siya ay sangkot dyan, mantakin mo umuwi siya dito, wala man siya remorse. Umuwi siya dito para hindi man siya nalulungkot, di nag-aalala. Puta, may kasamaan siyang namatay doon sa overdose sa droga. Alam niya yun, di pwedeng hindi. Alam niya yun. So yun nga, dumating nga dito sa Pilipinas na parang wala lang nangyari. Parang normal lang ang lahat. Atin lang dito ng Girl Scout. Atin ng Girl Scout, atin ng kung saan-saan. Tapos nung nakaraan lang, nagbigay pa ng mensahe sa mga kabataan. Kaya tawan-tawa ako na binabasa ko yung comment section. Nung siya nagbibigay ng mensahe doon sa mga kabataan na gumraduate. Sabi, ano kaya ang ipinayo niya? Ang pinayo niya kaya yung para hindi ka ma-overdose. Hindi ako may sabi noon. Disclaimer lang. Hindi ako may sabi nun. Nagano lang, haka na naman ng hindi ako nagsabi nun, nakita ko lang sa post doon sa Facebook niya na siya ay nagbigay ng parang talumpati at nagpasinaya doon sa pagtatapos ng mga estudyante. Tapos pag binasa mo yung comment section, makikita mo na matatawa ka nakalagay doon sa mga comment section. Sige, turuan mo kung papaano bumatak. Ganun yung mga comment section. Sabi ko nga, hindi kaya nila na rin nakikita, nababasa kung gano'n na kaurat, kaburat, kabwisit sa kanila yung mga Pilipino para puntahan sila sa mga pages nila. Mantakin mo ganun ka-inis yung mga tao sa kanila. Ifa-follow sila, tapos ibabash sila sa bawat pagpapanggap nila na mabubuti sila, na matitino sila sa kanilang mga pages. Di ba? Kaya hindi ka ba naman matatawan yan? So ayun nga mga bossing. So kasi to, bukod dito sa nangyari dito, yung ni-report ng bilyonaryo, may nag-Viber daw diyan kay Rigoberto Tiglao. Nag-Viber kay Rigoberto Tiglao, tapos sinend daw sa kanya yung report na hindi redacted. Kasi nga, yung unang lumabas sa social media is redacted. Hindi nakalagay yung mga pangalan doon. But this time, nilagay yung sinensor. Hindi pala, tinanggal yung sensor at ipinakita na talaga yung mga pangalan na kinwestiyon ng kapulisan. At ito na nga, ipapakita natin. Total naman, makikita nyo rin po ito sa post ni Rigoberto Tiglao. Sabi ko sa inyo, we are not here to expose, we are here to react sa mga ibinabalita nito, mga pinagkakatiwalaan nating tao sa social media. Ito si Rigoberto Tiglao ay isang kapitapitagan ito na nagsilbi na rin to sa pamahalaan at malupit na kolumnista ito at magaling ito. Marami ng expose ito, hindi dinidemanda ito. Dahil punong-puno ng itong tao na to, hindi to magbibigay ng isang bagay o mag-expose ng isang bagay na wala siyang ebidensya. Hindi siya katulad ng iba dyan na chismosa. Ito matino ito. Pag nagbigay ito ng suggestion o nagbigay ito ng issue, talagang pinapakita niya na meron siyang tawag din ebidensya, kaya hindi yan pinapatawag sa mga inquiry kasi mapapahamak sila dyan, matalino yan So meron siyang ipinost yun ngang sinasabi nga na pagka pwede ka daw mag-subscribe, bibilin mo yung report and then makikita mo na yung buong report. At ito nga yung report. Ito yung buong report. Ayan, nakikita nyo dyan yung report. Babasahin ko rito sa malaking sa malaking screen ko. Ayan. Ayan, nakalagay dyan.
This letter is in response to your request. The request that was made electronically on March 11, 2025 under the California Public Records Act. The request seeks disclosure of a report that occurred on March 8 and under case number, nilagay yung case number dyan. The Beverly Hills Police Department has determined that the request in part seeks copies of public records. Public records daw to. Ito nga yung pag nag-request ka, bibili ka, mabibili mo ito. Sa kanila mismo, subscribe and purchase, something like that. Under the Act, BHPD is not required to disclose any records of complaints to or investigations conducted or records of intelligence information or security procedures of the Office of the Attorney General and the Department of Justice, the Office of Emergency Services, and any state or local police agency or any investigatory or security files compiled by any other state or local agency for correctional law enforcement or licensing purposes. Ang haba naman ito, English pa. Records sought in the request fall under the exemption and therefore will not be disclosed. Ayan na nga. So sabi dito, however, BHPD is providing the following information in accordance with the Act. Ayan, nilagay dito yung crime saan ano. So this is a death investigation. Nakalagay dito yung location, yung nakalagay dyan yung location, nakalagay kung kailan, ayan, umaga, 1:00 ng tanghali, nakalagay din yung pangalan ng biktima, yung pati yung edad niya. Tapos nakalagay dyan, summary of incidents on Sunday, March 8, 2025 at approximately 11:30, officers were dispatched to the Beverly Hills Hotel regarding a person not breathing. Nakalimutan huminga. Ayan, at nakalagay, yan ay pirmado mga bossing, pirmado yan ng isang ng isang Donna Corsi. Number 826. Di ko alam kung yung number 826 yun yung badge number niya. Pero ito ay pinirmahan ni Donna Corsi na doon sa column ni or post sa Facebook ni Tiglaw, pinakita niya pa yung pulis na ito. So ito ay totoong tao. Proof na totoo itong report na to. At ano pa ba? Ano pa ba yung laman niyan? Ito pa yung isang laman Ito pa yung isang laman. Ayan. Officers entered room and observed hotel security performing chest compression on an unconscious male subject. Officer took over with the life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05. So 30 minutes nilang nire-revive. So nako, medyo pasensya na kayo. 30 minutes nilang nire-revive, pasensya na sa pamilya, pero wala na-disclose talaga ito. Ito yan subject, yan nga, paramedic, and the cause is initially suspected to be drug overdose. Bakit? Bakit drug overdose? Dahil merong white powder suspected to be cocaine was seen scattered on tables and on the floor. Wow, putsang yan. Sa sobrang dami nalalaglag pa sa lapag. Sa sobrang sabog ng mga ito, nalalaglag. Hindi si Tantongko, yung mga kasama, imposible naman si Tantongko lang yung humihit-hit niyan according dito sa report na to. Siyempre, baka yung iba yung mga kasamahan din. Sigurado naman meron yan. Hindi may kasamahan yan. Hirap naman mag-party-party tapos titira ka mag-isa. Di mag-isa ka mag-t-trip. Di ba maganda pagka tumira ka niya, marami kayo para marami kayong mag-t-trip kasi yung trip niyan, bad trip. Ayan white powder suspected to be cocaine was seen scattered on tables and the floor. Companions of the victim were summoned to BHPD for questioning. Companions of the victim, saka nakalagay dyan. Iyan daw ay ito na mga pangalan dyan, pero hinighlight natin, yun lang kilala natin, si Liza Araneta Marcos. Yan yata yung first lady natin. Ewan ko kung meron pang ibang Liza Araneta Marcos.
na pangalan, o hindi ba? Pero ito pang isa, yung Alexa na yan, yung Alexa Miro, di umano, hindi konfirmado to. O di umano, karelasyon yata yan daw ng anak ni Liza Araneta Marcos. So magkakasama sila, inimbestigahan sila. Bakit sila iimbestigahan? Bakit sila iimbestigahan? O probably, isa sa mga ito, yung tumawag ng polis para i-report itong kasamahan nila. Ang tanong, ini-report ba nila agad? Oo, at saka dito, sinabi nga, companions of the victims were summoned. So, inimbestigahan, kinausap itong mga taong ito. Kasama po sa listahan itong First Lady natin. Yun ang pinakamasaklap sa lahat. Kasama sa listahan yung First Lady natin at nakakahiya ito kasi nga, ano yan, pwede yan pagmulan ng, pwede tayong pagtawanan ng lahat ng mga bansa. Imaginein mo, yung lumalaban sa droga, yung lumaban sa droga, yung pumatay ng mga drug lords, sabi nila, yung talaga namang nag-facilitate or nagbigay ng instructions patungkol sa bloody drug war. Oo, na si Pangulong Duterte, ando doon ngayon sa Hague, mga boss. Siya ngayon ay nasa Hague, matandang-matanda na, mahina na, at siya ngayon ay nandoon para i-await yung kanyang trial na wala naman siyang kakaso-kaso dito sa Pilipinas pero pinatapon siya doon. Ngayon, alam na natin kung bakit siya pinatapon doon. Oo, dahil dito sa nangyari na to, imagine, yung mga gumagamit, oo, yung mga humihit-hit, yung mga party ng party, malaya, nakakapag ng bansa pa ginagamit pag pera ng gobyerno. Habang magpa-party-party lang naman sila doon, saan ka makakita ng mo ang Manila Film Festival sa ibang bansa? Ginaganap na yung Manila Film Festival dito. Akala ko ba nagtitipid tayo? Bakit gumagastos pa tayo sa ibang bansa para lang sa Manila Film Festival na yan? Hindi ba? O pera ng gobyerno, sayang na naman dyan. O kanino bang project yan? So ayun na nga, dyan mismo sa hotel na yan ginanap yung film festival, awarding siguro. Putang ina, ina-awardan nyo na nga sa Pilipinas yung mga ina-awardan nyo pa dyan. Anong ginawa nyo dyan? O so, nandyan yan ginanap, tapos may after party, syempre inuman-inuman siguro. Hindi pa sila nakontento doon sa baka magsasara na yung function room. O ituloy natin sa taas. O ayun na nga po, nagsiakyatan yan sa kwarto, tapos doon itinuloy-tuloy, baka pinapatugtog pa yung kanta ni R. Kelly na after party. I don't do this, but wag ganun pa yung mga yan. Oo. Baka habang nagsasayaw-sayaw yung mga yan. So ayun na nga, gumagamit. Ayan, si Pangulong Duterte nandoon sa abroad, sa The Hague, nakakulong, samantalang etong mga di umano na mga adik. Oo, nasa gobyerno ngayon. Saan ka naman? Ito ang nakakahiya. Liza Araneta Marcos, asawa ng presidente sa Pilipinas, na ngayon ay nagkakaroon ng bloodless na drug war. Sabi nga ni Coach Oli kanina, bloodless yan. Kasi nga, hindi na dinudugo. Oo, natutulog na lang tapos wala na. Kinukuha na ng kamatayan habang natutulog sa sobrang kalanguan. Oo, ganun na mga nangyayari ngayon sa pamahalaan natin, sa bayan natin, na nakakadiri. Bakit nakakadiri? I checked on ABS-CBN, chinek ko ang TV5, chinek ko ang GMA Kapuso, chinek ko ang UNTV, chinek ko lahat ng mga bilyonaryo lang ang merong balita patungkol dito. Meron yung TV5 na balita na hinahamon na naman neto ni Harry Roque si Amy Marcos, pero wala silang balita patungkol dito sa issue na to. Bakit? Bakit doon sa mga missing sabongeros meron kayong mayat-mayang balita, isang topic lang, magkakaibang balita pa, pero dito sa napaka-importanting bagay na ito, bakit tikom ang bibig natin? Even the Malacanang press corps, even si Claire Castro na napakayabang, tatanga-tanga naman, hanggang ngayon, wala. Nag-abang tayo maghapon. Inantay natin kung magpa-presscon ba itong fake news peddler na ito na taga Malacanang na si Claire Castro. Kasi sinabi niya nun na fake news daw
Fake news yan, fake news yan. Sabi niya kay, kay Inday Sara, di ba? Siya pa lang nagpapakalat ng fake news na ito, gumaganon pa siya. Ayan na, totoo pala. According mismo sa Beverly Hills Police, may nangyari talagang ganito. At nakalagay pa mismo sa kanilang website, etong pangalan na ito, hindi kayo nahihiya. Hindi kayo nahihiya na ang first lady natin, ang unang ginang, ito lang ang kauna-unahang unang ginang na na-involve sa ganitong klaseng iskandalo. Oo, mapapabuka talaga dahil nakakahiya ito para sa ating lahat mga bossing. Bilang mga Pilipino, pinaganda ni Pangulong Duterte ang ating reputasyon sa ibang bansa. Tapos ngayon, ganit man takin mo, third world country, naghihirap na bansa, walang makain yung mga kababayan natin. Konti na nga lang, baka lagpasan pa tayo ng Africa sa sobrang hirap ngayon sa Pilipinas. Tapos party-party, gastos lang ng gastos yung mga nasa gobyerno. Ang masaklap nito, sumisinghot pa. Kaya nga ang tanong, saan galing yung kalakal? Galing ba yan sa Pilipinas? Kasi sabi nila, kapag ka-diplomat ka o kapag ka ikaw ay entourage ng isang halimbawa katulad nito, gobyerno. Oo, yun daw mga gamit ninyo, hindi daw yan dumadaan doon sa tamang, the usual sa atin. Dadaan sa x-ray, dadaan ka sa immigration, iba daw ang daanan ng mga yan. Yung mga gamit daw ng mga yan, dinideliver na lang sa kanila. Ano kaya yan? Dala-dala nila? Oo, doon na nila binili yan. Kung doon na nila binili yan, pucha, sinong source nila doon? Ang tindi nyo. Oo, kung dyan meron kayong source, lalo na kaya dito sa Pilipinas. Sino kaya ang source ninyo dyan sa ibang bansa? Oo, so ngayon mga bossing, nakakabingi ang katahimikan. Nakakabingi ang katahimikan nitong ating gobyerno ngayon, lalo na yung PCO. Oy, Franz Castro, hindi pala si Franz Castro yan. Oo, Claire Castro, nasa na yung yabang mo, na yan? So na ito, paano yan? Mismong galing sa naka-publish for public consumption nyo. Nandiyan yung pangalan ng unang ginang. Pwede bang matanong siya tungkol dyan? Ano kayang sagot niya? Na hindi totoo yung balita na yan ng mga Amerikano. Ang isang nakakalungkot kasi dito, parang sanay na sila sa ganitong kalakaran. Bakit? Tingnan mo, nung namatay, yung mga kasamahan niya na hold siya, nakauwi, pag-uwi, nagtrabaho lang siya na normal. Nagtrabaho lang siya na normal, parang walang nangyari. Bantakin mo, kasamahan mo, kasama mo sa biyahe, namatay dahil sa pagsusuyop. Tapos pag uwi mo, business as usual ka, parang walang nangyari. Alam mo yung para kang kriminal na pumatay ka ng marami, tas lumabas ka lang, yung kamay mo pinunas mo lang dyan, naghugas ka lang na ganyan. Tapos pumunta ka sa trabaho mo, nagtrabaho ka lang na normal, parang hindi ka bothered. So ganun kasama ang ugali ng mga yan. Tayo medyo kakabahan ka pa di ba? Magsisimba ka, magdadasal ka, hihingi ka ng kapatawaran sa kasalanang nagawa mo. Kasi let's say for example, hindi ka nga involved doon or hindi nga siya involved doon. The fact na tao niya ito, the fact niya kasama niya ito, responsibilidad niya ito, mantakin mo iniwan niya sa ere na parang walang nangyari, bahala kayo sa buhay niyo yan, ganun. Bakit kaya ganun ang ugali nitong taong ito? Naku po, kung wala yan pakialam sa kasamahan niya to, namatay, wala siyang pakialam, lalo na kaya kayong mga Pilipino. Ano kayang pakialam nila sa inyo kung kayo mamatay lahat ngayong araw na to? Baka bukas, baka makatulog pa ng mahimbing yung mag-asawa na yan. So eto ngayon yung sinabi ng PCO patungkol dito, kasi si Castro medyo napipi, hindi nakapagsalita, baka nag-call in sick, baka nag-sick leave ngayon. Yung loka-loka, kasi alam niya, itatanong to sa kanya, wala naman siyang may sasagot dahil siya yung kauna-unang fake news spreader. Baka bukas ready nang sumagot to ng kabalbalan, alam niyo naman diyan, baliktad ang utak niyan. Pag may nangyayaring masama sa kanya, maganda yan. So baka bukas mayroon na siyang paliwanag tungkol diyan, pero ngayon walay pa. Ang boses ng masa hindi natatakot, katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala